talakay ngayon ay walang iba kundi yung etiquettes, no? Istindihan, conclusion yata. Pusa tayo sa istinja at saka istismar. Ano tayo? Adab. Qada'il haja. Okay. So ngayon is section 3 na tayo. Sa chapter 3, section 3. Etiquettes of relieving oneself. Firstly is what is said upon entering. Secondly, what is said upon exiting. Okay. So ito yung ating bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabila liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan si ano? Absent si Nabil? Absent. Nabil. Okay. Lagi kasing present yun eh. Mashallah. Okay mga kapatid. So ngayon ang ating magiging paksa na ating i-discuss ay walang iba kundi ang etiquette or adab sa pagtugon sa pangailangan. Ay, nakalimutan ko, pasensya na. So, inshallah, susunod, inshallah. Okay. So, akala ko kasi nandun, continuous yun, di ko pala. So, ibig sabihin, ano ba, tandaan natin mga kapatid na ang Islam ay kompletong panuntunan ng buhay, kaya maging ang pagdumi, pag-ihi ay tinuturo sa atin ano yung mga dapat, ano yung mga kasanayan na dapat nating tahakin at ipamumuhay. At yan ay mula sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kompleto ang ating pananampalataya kung walang mutaba'ah. So ang mutaba'ah, ito yung pagsunod sa mga ginagawa ng Propeta Muhammad sa araw-araw na ginagawa ng Propeta Islam bilang customary, no? Na bahagi ng kanyang buhay. So, kabilang na po rito na hindi maiwasan ng tao ay walang iba kundi ang pagtugon sa pangailangan ng katawan. At ito yung call of nature, no? Call of nature. Na kung kaya may mga alituntunin din ang bagay na ito. Some of them are wajib, some of them are mandub or kaya recommended, no? At ito yung mga ating tatalakay kung ang paggawa ba nito in a certain way, ito ba ay wajib, ito ba ay obligatory sa atin, o di naman kaya ito ay haram, o kung ito ay recommended or sabihin natin permissible. Okay, sa unang paksa mga kapatid, mga sinabi kapag pumasok at lumabas sa palikuran. So, i-categorize natin, inshallah. But anyway, saan yung magiging aklat na Tagalog na ay nakakategorize na yon. So, kabilang ang issue dito ay walang iba kundi ano ang dapat sabihin kapag pumapasok. Okay, I think do not expect me from you na hindi nyo alam ito o isa man sa inyo rito. Na maging yung pagpasok at paglabas ng palikuran na hindi nyo alam. I mean, sa masjid, maaaring some of you hindi niya alam paano yung pagbanggit sa pagpasok ng masjid, ano yung dhikr, anong sasabihin, pero yung CR, kapatid. Okay? Sige nga. O sino yung mag-volunteer? Aywa? Ano yung babanggitin? Okay, mashallah, tabarakallah. Okay. Pakinggan natin si ano? Si bro.
Ikaw. Ikaw. Dua. Pagpasok. Okay, good. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Ha? Sige nga. Really? Hindi nga. Ay, hindi nyo tinap. Paglabas, la ilaha illallah. Sino nagturo sa'yo niya? Narinig ko lang. Huwag mo akong lukuhin. Hindi nga. Hindi talaga. Okay, sige. Sige. Ito pag-aralan. So, di pa nga tayo. Ito na, ishada. Okay. So, ang ating, napakahalaga niyan mga kapatid. Kasi bakit? Bakit ito kinakailangan malaman natin at kinakailangan sabihin natin ito? Kasi protection ito sa atin. Okay, protection ito sa atin. Dahil nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallam, kapag ikaw ay pumasok sa palikuran at binasa mo yun, nagkakaroon ng tabing sa pagitan mo at ng mata ng syaitan. Hindi mo nakikita yung tabing na yun, pero in a certain ay magkakaroon sila ng tabing na we don't know. Paano yun? Paano nangyari yun? Samantalang invisible naman. Pero sa kanila, visible yun. So once nakapag, halimbawa, dumumi ka o umihi sa mga kumakain, pumasok at binanggit mo yon, yung aura mo na pangangalagaan, napoprotektahan at hindi nakikita ng sino mang nilang, especially yung mga jinn. Okay? So yun ay protection sa atin mga kapatid. Not unless kung mayroon kang nais na ipakita sa jinn, no? Gusto mo maging bold star ka sa paningin ng jinn. So hindi mo na hindi mo na babanggitin yon, 'di ba? So ito ay pangalaga sa atin mga kapatid. Okay? Kaya nga't ang mismo itself, yung mismong dua ay tumutukoy talaga na ito ay pagpapapulapan sa jinn. Kaya ano ang so, pag sinabing recommended, kapag hindi nabanggit ito, wala kang kasalanan. Pag sabing recommended or mandub o sunnah, ay mas mainam na preferable yon na gawin mo yon, but it doesn't mean kapag hindi mo ginawa, ay may kasalanan ka. You know? Pero walang duda, we want perfect. No, we want perfection, of course. Kung gusto natin maging perfect yung ginagawa natin, ay pamuhay natin kung ano yung tinuro sa atin. Okay, so inirekomenda na sabihin kapag pumasok, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay, minal khubuthi, hindi khubthi ha, khubuthi. Wal khaba'ith. Baka ang pagbanggit ng iba, khubs. Pag sinabing khubs, tinapay yun. You know? Ano ang babanggitin kapag pumasok sa palikuran? Ay nako. Ay syada. Ano yan? Ano yan? Allahumma min al-Philippine? Ano yun? Yala. Yan mo na yung first one. Allahumma inni. Allahumma inni. Wala. Magaling lang tumag. Na'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Hindi na nakalimutan. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay. A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay. So i-translate natin ha. Ito na. Okay? Allahumma inni, okay, a'udzu bika
Minal khubuthi, minal khubuthi. Wal khaba'ith. Okay. So yun yung Pwede pa i-say niyan, Ustad? Pwede yung a'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Auzubillah, hindi. Kasi kung ano yung ano sa atin, I mean, wala nang problema. Pero doon tayo kung ano yung nakasaad sa teksto. Okay? Kasi wala nang pinakamainam kung maliban lamang kung ano yung nakasaad mismo sa teksto. Okay? So yun yun. So hindi naman siguro mahirap na sa uluhin yan. Right? Minsan, ihingi ka na naman. Pwede man habang naglalakad ka pa si Ustad. Basta ang mahalaga, papunta ka doon at bago papasok, mabanggit mo yan. Pwede Tagalog, Ustad. Hindi. Kailangan lang, yung mga dua na yan, mga kapatid, yung mga supplication, mga walang duda, I encourage everyone na kailangan banggit ito sa original na teksto. Di ba? Kasi kung ano, O Allah, ako ay humingi ng kanlungan sa iyo. Ang ibig sabihin ng, O Allah, ako ay humihingi ng kanlungan o protection sa iyo mula o laban sa mga dumi at masasamang espiritu. Maraming interpretation. Ang sabi ng ang khubuth ayon sa according sa ibang mga nagpapaliwanag, maraming khubuth at saka khaba'ith. Ano ba ang ibig sabihin ng dalawa na yan? According sa iba, ang khubuth, ito ay, ayan ang isa sa mga tafsir. Una, ang khubuth ay lalaking espiritu, lalaking jinn. Ang khaba'ith naman ay mga babaeng jinn, o mga babaeng masasamang espiritu, masasamang jinn. Yan ang unang tafsir. Pangalawa, ang tafsir, ang khubuth ay dumi, at ang khaba'ith naman ay pangkalahatang masamang espiritu. Either babae o lalaki. Okay? So, either way, lahat ng mga ito ay pumapasok. Na pag nabanggit mo yan, ibig sabihin, dumi man ito, babae man o malaki na espiritu, saklaw na sa kahulugan ng mga yan. You know? Kaya sa yun yung ibig sabihin. So, O Allah, Allahumma inni, O Allah, ako a'udzubika, ako ay nagpapakupkup sa iyo, minal khubuthi, mula sa dumi, wal khaba'ith, at mula sa masasamang espiritu. Okay? So, yan ay matatagpuan sa hadith, mga kapatid. So, patunay mula sa sunnah, mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, sinabi niya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kana idha dakhala al-khala, qala, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Kapag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumapasok sa palikuran, sinasabi niya yung dua na yan. O Allah, ako ay humihingi ng kanlungan sa iyo mula sa mga dumi at masamang espiritu. Okay? So, ibig sabihin, practice na yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating alamin. So, ano nga, kapatid? So, ano yung dua? Walang tingnan. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith. Okay? So, mamaya, pagpapasok ka ng palikuran, i-practice mo na yan. No? So, at the same time, habang ginagawa mo yon, na alam mo yung kahulugan. Mas maganda kasi yung binabasa mo yung isang bagay na alam mo, at the same time, alam mo yung tinatawag na kahulugan. Okay? So, yun yung mga kapatid. So, walang question sa Walang question sa ano na yan? Sa issue na yan? So, anong hukom? Ano ang batas? Sunnah. I mean, lahat ito sunnah. Pag sinabi, be specific. Okay, ang batas ay? Okay, recommended. Okay. Yan ay recommended. Ibig sabihin, sa Tagalog ay nirekomenda. Kanais-nais. Ibig sabihin, Ha? Kubitlado. Ha? Kubitlado. Hindi. Ibang wajib. Ang wajib obligatory. Ang wajib obligatory o kinakailangan o kailangan. Ustad, karapat dapat. Ha? Hindi rin karapat dapat. Hindi. Hindi karapat dapat. Kasi ang karapat dapat, pwedeng interpret na karapat dapat sa wajib.
karapatan mo kasi karapat dapat. Ibig sabihin, mas maano yung recommended. Oh, but anyway, sa ano tayo, original na teksto ay yan ay tinatawag na mandub. Okay. Mandub yan, ha? Ang term kasi na sunnah, Nasa sayo, Ustad. ang mandub kasi, ang sunnah kasi na term, malawak kasi yan. Kasi, alibawa, sa mga hindi nakakaunawa masyado ng sunnah, maging ang sunnah kasi, sa klaw rito yung categorize na wajib, recommended, alam mo yon, fard. Oh, alibawa, pagdarasal, sunnah rin naman yan, pagdarasal. O, di ba? Pero, marami kasing kahulugan ng sunnah, depende kung saan mo ilalagay na subject. Di ba, alam mo, sunnah, ilalagay natin sa subject ng mga nahu, sa mga nag-aaral ng grammar. Sunnah, ibig sabihin ay tariqa, pamamaraan. Di ba? Sunnah, ibig sabihin ay way. Oh, okay, customary. So, yan o start. Ha? Yan o start. Pwede gawin, pwede hindi. Hindi, depende yan kung saan dadalhin mo na subject. Kung ang sunnah, dadalhin mo sa subject ng nahu, sa mga grammarian, ang ibig sabihin ng sunnah, pamamaraan. O daan. Yan ang ibig sabihin ng sunnah. Okay? O kaya ay way, methodology, yan ay sunnah. Kinagawian. Yan ay pag-grammar ang pinag-usapan kapag linguistic. No? Yan ay sabihin natin mga lugawi yun. Okay? Now, pag ang sunnah naman, dali natin sa fiqh, iba naman yun. Ibang kahulugan. O, pag fiqh ang pinag-usapan natin, pag sunnah ay recommended. Ibig sabihin, salungat sa obligatory. Kung dadalhin natin ang sunnah na katiga sa mundo ng fiqh. Pinag-usapan natin fiqh, yan, fiqh ito. You know? Pag ang sunnah naman ay dadalhin natin sa sabihin natin na yun sa ibang bagay, sunnah means kasalungat ng kumbaga kabaligwaan, sabihin batila. So marami yan, depende yan kung saan mo dadalhin yung term na yon sa mga sa subject. Okay? Kaya malawak yung na sunnah. Broad siya. So kaya, but anyway, since na-fiqh naman tayo, pwede natin sabihin na sunnah is okay, sunnah yan. Ibig sabihin hindi siya obligatory. Okay? Malinaw? Okay. Ayan sunnah, mandub, lahat na yan ay kabilang sa recommended at hindi obligatory. So, no issue? Oh, yes. Ito na. Mga salita pa tayo. Okay? Salita pa tayo. Inisa-isa natin. You know? So, yun yan. So, walang issue dyan. So, kapag hindi mo nabanggit, anong mangyayari? May kasalanan ka, wala? Wala kasalanan. Pero anong disadvantage? Wala kang reward. Wala kang reward. Bukod sa wala kang reward. Wala kang protection sa paningin ng mga mambubusong sin. Okay? Ha? Kung ano ang napasok, kung ano-ano pa yung mga bagay na diba? At minsan ay kung ano pa gagawin mo sa buhay mo doon. Okay. So, ibig sabihin, alam na this, hindi nagdoa. Ba't ka matagal dyan, brother? Hindi siguro nagdoa to, Okay. Galing sa ligo, pawis siya, pawis. Okay. So, ikalawang issue tayo mga kapatid, anong dapat sabihin kapag lumalabas naman? So, ang mga discussion natin ay puro sa mga salita. Ngayon. Okay, ano bang dapat sabihin kapag lumabas? Aywa? Gufrana ka. Kung masyadong kompleto na yon, gufrana ka. Pag gusto mo yung shortcut, gufranak. Okay, gufranak. Malinaw? So, pag lumabas naman ay gufranak. Kasi i-erase natin to? Okay? Maiksi lamang yung paglabas kaysa pagpasok. Yun ang hindi makalimutan sa word na. Minsan kasi, puro kasi alam, parang hindi makalimutan, puro inisin yung puro basketball. You know? So, gufranak.
Okay. Ghuf. Okay, gufranak ka. Pero pag ano, gusto mo na shortcut, gufranak. Yan ang sasabihin. So, ang hatol din dyan is recommended. Mandub. Mandub. Sunnah or mandub. Inirekomenda na sabihin kapag lumabas, ghufranak. Okay? Ang ibig sabihin ng ghufranak, humihingi ako na ng iyong kapatawaran. O patawarin mo ako, aking Panginoon. Linaw? So, ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Now, the question is, ang tanong, bakit tayo humihingi ng kapatawaran sa paglabas ng palikuran? May ginawa ba tayong kasalanan? Pero siguro, Aywa? dahil yun ang lugar ng mga kasalanan. Lugar na marumi, sabihin natin, grabe, makasalanan talaga. Yun po kasi yung area nila na bawal po dito yung pangalan ng ama. Good. That is a good point mo. Kasi yung lugar na yon ay hindi mo pwedeng i-mention yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. I mean, verbally. Okay? mention na sa daw isipin. I-mention na isipin. Well, pwede naman. Pero yung i-utter mo siya na kung saan ay sabi mo, punta ka sa loob, tapos magbabasa ka ng Fatiha. Okay, mag-astaghfirullah, alhamdulillah, gano'n. I-mention verbally. Hindi talaga yun. Okay, dali mo, nagbubrowse ka, tapos andun yung mga pangalan ng Allah, andun yung ng Quran. That's not lie, Jews. Hindi pwede. Okay, so, ikaw nga, lalo pa kung ano yung mga doon, mga nakaspaghetti pataas habang nagbubrowse ka doon, habang nasa loob ka ng you know? Okay? Pwede magdadala ng cellphone doon. For what? Ba't ka tumingin? Ka nga tumingin sa kanya. Okay. So yun yun. So isa yun sa mga dahilan kung bakit. Kasi unang-una, ako rin sa mga nagpapaliwanag, mga ulama natin, sinasabi natin yun kasi nga yun yung lugar mismo na hindi natin pwedeng banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Hindi pwede. At the same time, yung lugar na kung saan dumi. Diba? Then, of course, kabilang sa mga nagpapaliwanag kung bakit ganun, dahil nga ay hindi maano ba sa ating isipan, hindi mawala na minsan nakapag-isip na kung ano-ano, diba, bilang tao. So, at least sa ganung bagay, hinihingi mo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Subhanallah. Ay, yes. For example, katulad nung, I think, na-encounter mo ito, pag ikay na may mayroong aksidente na nangyari sa siya, pero bukod hindi yung dahil. Kapag yung mga bagay na minsan hindi mo na hindi mo control. Dahil sa labas, nasa na yung dila mo sa pagdikir sa Allah. Kaya pati sa loob, managulat ka. Di ba? Di ba doon na naikwento ko sa mga estudyante sa Baguio? Nagbahin niya, sabi, alhamdulillah. Sabi nung ng kanyang senior na nasa labo, oy, huwag mo magkita mga sa ganun ba? Astaghfirullah. Pinagalit na ulit. Sabi mo, sabi mo, huwag mong banggitin eh. Ay, pasensya na po talaga, inshallah, hindi ko na mabanggitin. Di ba? Sanasanay kasi sa labas. So, yun yung mga kapatid. Kaya nga sa mga No, of course, lahat yan ay tatalakay natin inshallah. Okay, at bilang patunay ito ay mula sa sunnah. Mula kay Aisha radhiyallahu anha na sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kharaja min al-khala qala ghufranak. Kapag ang sugo ng Allah ay lumalabas mula sa palikuran, sinasabi niya ghufranak. Humingi ako ng iyong kapatawaran o aking Panginoon. Okay? So yun yung po yung walang issue. So what if kapag hindi mo nabanggit, may kasalanan ka, wala? Okay, hindi mo sinasadya, sinasadya mong banggitin, sinasadya mong hindi mo banggitin, may kasalanan, wala? Ito ngayon Ito yung issue. Sabi natin kanina, recommended yung mga yan. What if sinasadya mong hindi mo gawin? Sa barakato. Sinasadya mo siya, sinasadya mo na hindi mo banggitin ang pagpasok at sinasadya mo hindi mo banggitin ang gufranak sa paglabas.
Wala kang ganyan pala, wala kang... Hindi, ang tanong, may kasalanan ka wala? Wala. Hindi naman yun Ha? sa GD. Bakit mo nasabing meron kang kasalanan? Kasi yun yung turo, tapos hindi ko sinunod. Sunod. Ah. Saka hindi wajib. Sangayon ka sa kanya? Hindi ako sa Bakit? Anong gusto mo? Hindi ako sa Oh. Kasi siya, hindi wajib. Kung hindi mo banggitin, hindi ka magkasala. Wala ka, ang ano rin, wala kang protection. Yes, salam. Aywa. Kayo? Sangayon na. Ano? Dalawa na. Dalawa na. Ha? Aywa. Sinasadya mo hindi banggitin. Ah. Wala kang kasalanan, Ustad. Sinasabi mo hindi mo bagitin. Okay, so wala, may kasalanan ka. Kasi sinasadya mo. Aywa. Sangayon pa rin ako sa kanya kasi nga, Lapat. intention mo eh. Tatlo na. Oh. Intention mo sa yung ibig sabihin, hindi ka sumusunod, sinusuway mo yung sunod. Ay, okay, kanya-kanyang punto. Sino pa? Gusto mo? Dito ka. Okay, ano pa? Wala kang kasalanan. So, hindi ka sang-ayon sa kanila. Kasi pagpasok mo ng CR, malinis sa meditasyon mo. Paglabas mo, wala kang ginawang kalokohan. Pero hindi, sinadya mo na hindi mo banggitin yung mga yan. Ha? Recommended lang. So, ang problema mo, wala kang Ayaw. protection kasi O, tatlo na versus tatlo. Ikaw. Apat na. Kayo dito. Oh, saan kayo agree? Dito sa pula, sa puti. Ha? Alam mo, ginagawa natin ito para sa ganun, yung comprehension ng inyong pangunawa. Okay. Ha? Sige, bakit? Bakit sila eh? Ang original flow, ang sunna, ay hindi ka makasala, hindi mo ginawa, wala kang nalitala. Ah, Alam mo kasi sunod yun, hindi mo sinunod eh. Magkakasala ka. Kasi sunod na nito yung mga isunod na eh. Hindi siya bilang sa tumawa. Okay, tumawa nga kayo ng pulis. Okay. Isa sa sala. Ah. Pag sunod ang hindi, hindi mo intindi. Kasadya mo. No. Maganda nga niya. Actually, yung pangunawa ng mga ito ay pangunawa ng mga fukaha. Mashallah. Pangunawa ng mga fukaha. Samantalang ito, pangunawa ng kung saan ay talagang pinangalagaan nila yung sunnah. Mashallah. Okay, mashallah. But, okay, ang katotohanan na yan, may punto kayo, pero 50% lang. Pero the right is ito. Kasi bakit? Kasi pag una-una kasi pag sinabi kasing sunnah recommended, sinadya mo hindi mo sinadyang gawin, wala kang kasalanan. Pero yung intention ng pag-iwan depende rin sa layunin ng pag-iwan. Kung ang pag-iwan, dito tayo sa sinabi nila, kung ang pag-iwan nila ay pagkamuhi sa sunnah, doon na magkaroon ng kasalanan. Ayun yun. Ah. Alam mo, Ustad eh. Alam mo eh. Yes. Yung kasi magiging simula eh. Oh. So, ano sa simula yung malaki? Yun. Kaya ganyan yung attitude nila. Kasi konsensya sila, nakuha sila ng kasalanan. Grabe naman, mapahusga. Okay. Okay na. So, naintindihan natin dito. Malinaw? So, ibig sabihin dito, once na kapag ang pag-iwan mo dito ay kinamumuhian mo ang pagsabuhay na yon, maaaring lumabas ka sa fold ng Islam. At kapag nangyari yon, kasalanan talaga yon. Okay? Yes, pagkamuhi. That is, nakakapagpapalabas sa fold ng Islam pagkamuhi. Ha? Kufur na yun. Oh, but I think, hindi naman siguro yun ang tinutukoy nila. You know? So, yun. So, but basically, once na kapag tayo ay pinag-usapan natin ng sunnah, sa hukom, pag sinabing sunnah, ay kapag iniwan mo, wala kang kasalanan. Pero, either, sinadya mong iwan, hindi mo kagaya. That is good analogy. Yung magandang kiyas yung ginawa niya. Kasi tulad ng sunnah, na pagdarasal,
Diba, hindi, I mean, ginusto mo na iwan mo siya kasi hindi ayaw mo. Hindi mo feel. Yung kumbaga na, tinatamad ko, something like that. Wala ka pa rin kasal kasi it is manatiling ito ay sunnah. You know? So, yun yung mga kapatid. So, dapat magkaroon tayo ng maliwana o malawak na pagpapalian. Ano sa bagay na yun. Okay, now another thing na ating tatalakay, walang iba kundi entering with the left foot and exiting with the right. Okay, that is the third issue. Okay. Lawyer yung mga ano eh. Right, then fourthly, avoiding Allah's mention in khala. Ano yung khala? Oh. Khala, ibig sabihin CR. Okay. So ngayon, dadako tayo mga kapatid doon sa pangalawang tinatawag na paksa, which is yun ang unang paksa, yun yung una pag mga sasabihin, paglabas at pagpasok. Ngayon, ang pag-una ng kaliwang paa kapag pumasok at kanang paa naman kapag lumabas. Okay. So, ano ba ang hukom kapag papasok ka? Ano bang dapat mong unahin? At pag lumabas ka, ano bang dapat unahin? Diba? So I think lahat kayo alam ito. Pag papasok ka ng palikuran, ano yung sunnah? Kaliwang ano? Kaliwang kamay? Kaliwang paa. Pag lumabas ay kanang paa. So, inirekomenda. So, ang hukom nito ay recommended din. Mandub. Ibig sabihin, ay pumasok ka sa palikuran gamit ang kanang paa mo, then wala kang kasalanan. Subalit, wala kang reward. O dahil hindi mo naatugma yung sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, inirekomenda na unahin ang kaliwang paa kapag pumapasok sa palikuran at ang kanang paa naman kapag lumalabas ito. At ito ay ayon sa pagkakaisa ng apat na pangunahing paaralan ng fiqh. Okay? Now, anyway, meron tayong doon sa, nakalimutan ko, mayroong sub-issue doon sa mga nauna. Babanggitin ba lang ba yung Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith at saka yung gufranak sa alam mong palikuran lamang? What if kapag ikaw ay tumutugon sa tawag ng pangangailangan kapag nasa disyerto? Halimbawa, nagbiyahe kayo, papunta kayo ng Madina, isang bus tayo. Tapos, ay malimit na nangyari, right? Tapos, isa sa atin ay ihing-ihina. Tapos ay walang ngayon, malayo pa yung gas station. Diba? So tumigil tayo sa disyerto. Tapos papunta ka, magpakalayo-layo ka. So ang tanong, kailangan mo bang banggitin yung mga ito? Hindi. Hindi? Sige, ipaglaban mo yun yan. Dapat may katwiran ka. Bakit hindi? Kasi hindi siya specific na palikuran yung lugar na yun eh. Kasi yung lugar na yun ay hindi mo na masabi na yun ay malinis yun eh. Lahat kasi ng lugar ay malinis, maliban doon sa mayroon pa talagang katibayan na yun, talaga may marumi. Saka mo na siya masabi marumi. Idudumihan mo eh. Ay, ay, ibig sabihin hindi siya lugar. Wahid? Kailangan banggitin mo. Kasi una-una, di ba pag ikay magdudumi? Kailangan? Okay. Kailangan. Tataliwas ka sa tinatawag na hukom kasi ang hukom ay mandub. So pag kinakailangan, ito ay nagiging obligatory. So sabi mo na inirekomenda. Recommended din. Recommended din. Kasi una-una, di ba, kaya tayo pupunta sa CR para magtanggal ng ating
maprotektahan tayo. At kaya natin babanggitin yun para maprotektahan tayo ng mga shaitan. So isa din yung kasi nga pupunta ka sa pupunta ka sa mga desert. Kasi ano gagawin mo? Kung ba nang may damit, siyempre tatanggalin mo. So isa din yun sa protection mo. Mashallah, mashallah, tabarakallah, mashallah. O, alam mo, maganda yung mga ganito ba? At least, yung comprehension yung pag-unawa sa mga bagay-bagay. Okay. Di ba bumabad ka nga eh? Kahit na. No. So, so, ibig sabihin dito, sangayon ka doon kay kapatid na Morales at hindi ka sangayon kay Pantas. Okay. So, sino pang sumang-ayon kay Pantas sa paliwanag ni Pantas? Inshallah, tabarakallah. Okay. Actually, yun. Recommended din na sabihin yun. Kasi, ano ba ang justification? Kasi yung illa, pag sinabi kasing illa, o dahilan kung bakit sinasabi yun, at itinuro yun ng Prophet Islam, ang pagbanggit ng mga yan, hindi lamang tumutukoy sa palikuran, hindi lamang dahil sa palikuran o mismong physical na palikuran. Okay? Sinasabi yun dahil mayroon pang mas malawak at mas mahalagang dahilan. At yun ay walang iba kundi yung protection. You know? Yeah. Paano sa pagkakabuhugas ka na ng pamagdalaman? Doon sa, napasok ka lang siya, pero hindi ko maghugas ka lang kapag kailangan. So long na ito, applicable pa rin yun. Kasi yung pagpasok, but basically kasi, may mga ibang mga ulama, kasi ang dahilan kung bakit binawagawa ng Prophet Sallam yan, kasi siyempre para tumawag tumugo ng pangangailangan. Diba? So kung gusto mo naman gawin yun, dahil ang katwiran mo, dahil sa pagpasok, dahil sa tuwing pumapasok siya ng gano'n, walang problema din. Okay? Kasi nga, ang nakalagay sa hadith, sa tuwing pumapasok ang Propeta Muhammad Sallam, at hindi na-emphasize doon, dahil siya ay tumutugon ng kalikasan, kasi understood na yun ang ginagawa. I mean, yan ang tinatawag na, sabi natin, no? Ghalabat adh-dhann ng natin, yung bang nananaig yung ating nandun talaga yung punto kung bakit siya pumapasok. Na kung ang katwiran mo ngayon dahil sa hindi naman dinatalyado bago sa tuwing pumapasok, then by that justification, you can utter that, you can use it, and you can say it. Okay? So, kaya dapat pala yung pananaw doon sa ay dapat mas palawakin. Na ibig sabihin, dapat sabihin, ito yung protection laban sa shaitan. Kasi ang nabanggit lang doon, kasi nga, ay para lang sa palikuran. Actually, kaya ang pananaw ng mga nakakarinig dito, doon ka lang talaga nakatutok, ay hindi lalawak siya. I got your point. Yun yung advantage sa mga nag-aaral. Okay? Kasi sa pag-aaral mo ng ganito, malalaman mo ngayon yung mga ibang bagay. Ay, academically, malaman mo yung mga tinatawag na bagay. Tulad sabi niya, di ba? Na, kasi kung danlaw, kasi walang nabag. Kasi yung ibang patunay niya, sa ibang matatugan, sa ibang hadith. No? Mayroon pang mas malalim. Oh, mayroon pang kasi minsan ang isang hindi nababanggit sa isang hadith. Malaman mo lang yung advantage nito kapag pag nag-aaral ka sa ibang mga tinatawag na narration ng hadith. Malinaw? Kasi kung uupo ka lamang, nag-aaral ka, hindi mo talaga makukuha yan. Lalo pag puro ka basketball, no? At hindi ka nag-aaral. Pero kapag nag-aaral ka, nag-aaral kayo. Di ba? Sinabi ni Ibn Hajar, may dalawang aspeto ng talakayan dito. Una, ang tanong kung ang pagbanggit o ang pagbabanggit ng panalangin ito ay natatangi lamang ba sa mga lugar na inilaan para sa layuning ito? Dahil sa presensya ng mga demonyo doon, tulad ng nabanggit sa hadith ni Zayd bin Arqam sa mga kasunan. O kung sa ito kahit na uming tao sa isang sisidlan, halimbawa, sa gilid ng bahay. Halimbawa, di ba? Okay. Okay sa disyerto, di ba? Ang mas tamang pananaw ay ang pangalawa. Sabihin, ang pangalawang pananaw, ibig sabihin, kahit pa nasa gilid ng bahay na hindi man nailaan para yun sa CR, tapos accidentally doon ka nag-CR, okay sa disyerto, nakagaya ng sinabi natin kanina, then applied pa rin yung hadith na yun, na recommended na basahin natin yung mga nabanggit. Okay? Yes. Ay katulad natin sa traditional natin mga Pilipino, di ba yung kalibitan sa Pilipino sa mga probinsya may harinuna. Ay yun nga. Kailan sabi natin kanina? Kalibitan sa loob ng room. Kaya nga, yun ang sabi natin kanina.
saklaw pa rin yun. Yan ang tamang pananaw. Basta pag may... Basta ikaw ay tumutugon ng pangailangan ng katawan. Basta pag masisili sa Okay? Kasi sinabi naman ni Ibn Uthaymin, rahimahullah, sa Syarh al-Mumti', sasabihin niya ito pagkatapos siyang lumabas kung nasa disyerto siya, sasabihin niya ito kapag iniwanan niya ang lugar kung saan siya naupo. Sabihin yung gufranak, pwede mong sabihin niya, halimbawa, kung pag iniwan mo na yung lugar na yun, kung saan ka, kung saan ka tumutugon ng kalikasan, sa disyerto mo, sa gilid ng bahay mo, sa loob ng kwarto mo, di ba? Sabihin mo pa rin yung gufranak. Okay? Paano pala for example, kung mari magtatanggal ka ng ganang kasuotan mo, pagkabit ka mo mga pala siya sa tuwa. Meron tayong specific niya kapag nagtatanggal ng mga ano. Darating tayo dyan. Sa ano tayo taharap. Okay. So, dito ko tayo ha. Ikatlo, unang issue is paglayo kung ito na yung tinatawag na sabihin natin na ito, saan ba tayo nun? Ano yung babanggitin? Yes. Pagkikipag-usap, no? Ay, meron pa bala tayong ano dito na kailangan ano wait lang ha. Banggit at saka kalawang issue. Bakit napadbad tayo doon? Ano yun? Yes, dadako tayo sa ano, yes? Go ahead. Bawal ka magsalita, walang kwentang tanong yan. Okay? So, inare-recommenda na unahin ang kaliwang paa kapag pumapasok sa palikuran at ang kanang paa naman kapag lumalabas. Ito lang sabi natin kanina, ito ay ijma. No, ito ay napagkasunduan ng apat na madhab mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanbaliya. So ipinahayag din na ito ni Imam Nawawi na ang ijma sa usaping ito. Kaya sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, ang kaugaliang ito ay may pagkakaisa sa recommendation ito at ito ay isang kilalang tuntunin ng anumang may kaugnayan sa karangalan ay inuumpisahan sa kanang bahagi at ang kabaligtaran nito ay sa kaliwa. Anong ibig sabihin nito? Anumang gawain na may kaugnayan sa mararangal na gawain, kanan magsisimula. Taliwas naman ito kapag ito ay halimbawa hindi marangal, alam mo yon, hindi mabuting gawain, kumbaga ay marumi, ay kaliwa magsisimula. Okay, kaya nga makikita natin sa pagkain kanan, sa pag-abot ng mga bagay ay kanan, di ba? So yan, sapagkat yu'jibu tayammun, ang Prophet sallam nabanggit sa hadith na kadalasan yu'jibu tayammun. Ibig sabihin, ang Prophet sallam ay lagi niyang ginagawa na magsisimula sa kanan kapag ito ay tumutukoy sa mararangal na gawain. Okay, kanan. Pag may kaugnayan naman sa tinatawag na medyo masasama o anumang mga kay kaliwa. Kaya nga, dito nagkaroon ng discussion sa paggamit ng siwak. Paggamit ng siwak. Ano ba talaga yung perfect na pamamaraan na ginagamit sa paggamit ng siwak? Kanan o kaliwang kamay? Pag sisiwak tayo, kaliwa o kama? Actually, sa mga katulad dati na kagagaya natin, kanan talaga iisipin sapagkat yun na kasi siwak yun eh. At yun din ang tinatawag na yun din yung pananaw ng karamihan sa mga madhab. Maliban sa madhab ng Shafi'i. Sa madhab ng Shafi'i, iba yung kanilang pananaw sa bagay na yan. Sa kanila is preferable yung kaliwa kasi nga tumutukoy sa paglinis ng dumi. Pagtanggal na. So yun ang nila. Iba yung mindset nila sa bagay na yan. Diba? Hindi dahil sa dahil sa ang kanilang katwiran dahil ito ay dumi, so kinakailangan mas mainam na gamitin yung kaliwa. Kaliwa sa kanila preferable. Kaya kung meron kayong makitang gumagamit ng kaliwa habang nagsasiwak, huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo pagalitan. Tapos makikipagdigmaan talaga kayo sa kanila. At sabi natin, nasunay ang kanan. Ano ka ba? Nag-aral ka ba o hindi? Subhanallah. Okay? Hindi mo alam na madhab ng Shafi'i pala yung ginaisa na sa buhay niya. You know? Yung samantalang sa'yo, madhab ng basketball ang alam mo. Okay? So yun mga kapatid. So
So, kaya nga sa pag-aaral, lumalawak yung kaalaman ng isang tao. You know? Kaya pag lumalawak yung kaalaman ng isang tao, alam niya kung saan siya pwedeng mag-react, kung kailan pwede mag-react o hindi. Okay? So, yun yung mga kasama ng Islam. Kaya nga ito ay batay sa mga lituntunin ng Sharia, of course, na nagtatakda na sa mga gawain kung saan parehong ginagamit ang kanan at kaliwang bahagi. Ang kanang bahagi ang inuuna kung ito ay may kaugnayan sa mararangal na gawain, tulad ng wudu, tulad ng pagligot, at iba pa. You know? At ang kaliwang bahagi naman ay iniuna para sa kabaligtaran nito tulad ng pagpasok sa palikuran at anumang katulad nito. Kaya ang anumang may kinalaman sa isa sa dalawa, kanan o kaliwa, kung ito ay may kaugnayan sa karangalan, ginagamit ang kanang kamay tulad ng pagkain, pag-inom, pag-ipagkamay, pag-abot ng mga libro, pagtanggap ng mga ito, at iba pa. Ngunit kung ito ay kabaligtaran, ginagamit ang kaliwang kamay tulad ng istijmar, istinja, paghawak sa ari, pagsinga, at pagpunas ng ilong at iba pa. Oh, sa lahat naman may kaugnayan sa paglilinis ng dumi, diba? Kaliwa ang mas preferable na gamitin. You know? Okay, kung kahit pa sa paglinis ng mga tawag dyan, mga ito, pangkalahatan, halimbawa ito. Okay, kaliwa, mas mainam na kaliwa. O, kasi nga dumi yung dyan pinag-usapan dyan. Pag nangulangot ka, kaliwa ang gamitin mo. Okay? Pag suminga ka, kaliwa ang gamitin mo. Di ba? So lahat ng may kaugnayan sa dumi na hindi mararangal, kumbaga ay kaliwa. Yun yung general na pamantayan. Okay? Pagkalahatang pamantayan para sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So walang issue? Walang ano? Di ba sabi niya ang tanong, sunod ba ng propeta? Yes, kasi tayam mo. Ang propeta salam yun, jibot tayam mo, nakalagay yan sa hadith. Bilang pangkalahatan yun. Ang propeta salam ay, ibig sabihin ay lagi niyang gumagamit ng kanang kamay o kanang bahagi, paman o pamay. You know? Inuuna yung kamay na side, yung kamay na side, yung kanang bahagi side. Kapag pinag-usapan natin yung marahal na gawain. Makhumul khalafa. Sa maintindihan mo sa kabaliktaran nito na kapag hindi marangal ng gawain, hindi niya inuuna yung kanyang kanan kamay. Yan ay pangkalahatang prinsipyo. Malinaw? Okay, ano yung pangatlong paksa? Ang paggalang sa pagbanggit ng pangalan ng Allah sa palikuran. Ito na yung una-una, pagbanggit sa pangalan ng Allah sa palikuran. Ano ba yung hatol kapag tayo ay nagbanggit sa pangalan ng Allah kapag tayo sa loob ng palikuran? Anong hatol? Okay, at least it is makruh. Ang hatol mga kapatid, kapag nagbasa pagbanggit sa pangalan ng Allah sa palikuran, ito ay makruh. Ano bang ibig sabihin ng makruh? O, sa larangan ng fiqh, ang ibig sabihin ng makruh ay sabihin natin ay hindi ka nais-nais. Not undesirable, kumbaga. Okay? Now, pag pinag-usapan natin ng makruh, you have to know na kapag nagawa mo ito, wala kang kasalanan. Hindi ka agad papatawan ng kasalanan o violation. No? Sabihin natin na mayroong kang penalty o mayroong kang kabayaran na pagkakasala. Bagamat di ka nais-nais yung ginawa mo, pero sa batas ng Sharia, wala kang kasalanan doon. Okay. Pero kapag ito ay iniwan mo, especially for the sake of Allah, dahil ito ay pagsunod sa sunnah, magkakaroon ka ng gantimpala sa pag-iwan na yun. So, depende sa layunin mo yun, paano mo iwan yun. Iniwan mo lang kasi hate mo lang siya. Diba? Hindi dahil sa sumusunod ka sa sunnah. O kaya ano mang katulad dito, so wala kang gantimpala. Still na wala kang kasalanan, wala ka pa rin gantimpala. So doon ka na sa iniwan mo yung bagay na makruh, doon ka na sa magkakaroon ka ng gantimpala. Iniwan mo siya dahil ito ay karapat-dapat na iwan. Iniwan mo siya dahil ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwan ito. At ito ay turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang scenario sa yung siya, iba dun sa meron siyang malaki na space dun sa labas. Pero worth pa rin siya. Yung magsasala dun sa labas ng siya, magsasala, pila na siya ng maganda. Sabi niya, hindi ka pwede dun siya magsala kasi siya po. Sabi ko nagsasala, hindi, ito pa na siya. Kasi siya dun sa loob ng ano. Pwede ba? Ang tanong ba, bakit di siya sa loob ng masjid? Hindi po, sa mall po yun mall. Na wala po, malayo sa masjid. Malayo sa masjid.
Pero nasa loob pa rin siya naman. Okay, good. Actually, may punto siya. Kasi ang ibig sabihin ng Baitul Khala, yung mismo na kung saan dumudumi yung tao. You know? Yun mismo. Kung saan yung area, kaya nga sa atin, yung mismong lavatory. Yun mismo yung tinatawag na area na kung saan doon ka dumudumi. You know? So, yun ang ibig sabihin ng khala. You know? Okay, siguro isipin, yung nagsita sa kanya, siguro di kaya, di ka nais-nais kasi daanan ng tao, something like that. You know? So wala nang tayo but what if kapag yun na lang talaga yung option, walang iba siya makitang ibang lugar. So walang problema. Kaya nga minsan, kapag tayo ay sumisita sa mga bagay, dapat meron tayong prior knowledge. Correct prior knowledge. Mahirap kasi magsita ang isang bagay na wala kang correct prior knowledge. Okay? So ngayon mga kapatid, dadako tayo ngayon sa pagbanggit sa pangalan ng Allah sa palikuran. So hindi ka nais-nais o makro ang pagbanggit sa pangalan ng Allah sa pamamagitan ng dila habang tinutugunan ng pangailangan. You know, kabilang dito ang pag-uulit ng adhan. Halimbawa, habang ikaw ay tumatawag ng pangailangan sa loob ng palikuran o anuman, tapos nag-adhan bigla. May mga, di ba? Sinasanay ka sa labas na kapag sa tuwing nag-adhan, syempre, ang sunnah ay susundan mo siya. Pag sinabi ng imam, ng muaddin na Allahu Akbar, Allahu Akbar, sinabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maliban lamang sa, ano? Hayya ala salah, hayya ala falah. Kasi ang babanggitin mo is la hawla wala quwwata illa billah. So, nadala mo yung kasanayan na yun, kaugalian na yun, sa loob ng CR. Kaya habang nasi-CR ka, nag-aadhan. Di ba? So, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabi ng muaddin, sabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, di ba? So, nasanay ka. You know, kapatid. So, ibang usapan kapag sinasadya mo yun. You know? So, hindi mo sinasadya yung bagay na yun. Na kung kaya, walang duda, ito ay tinatawag na sabihin natin ay makro. Okay? Ito yung katugay ng pag-ulit ng adhan at ang pagbati sa bumahing. Pagbati mo sa bumahing. Halimbawa, sinabi mo na sa labas, sabi ng Alhamdulillah, sabi nasa loob ng CR, Yarhamukallah. O di maka ikaw yung bumahing, no? Sabi mo, Aching, Alhamdulillah. Di ba? Kasi nasanay ka. You know? So, lahat ng ito ay makro. Na mga kapatid. So, ito ay ayon sa pagkakaisa ng apat na pangunahing paaral ng fiqh, ng apat na madhab ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanbaliya. Ibig sabihin, nagkasundo yung apat na madhab na ito ay makro. Ito ay makro. So, wag lang sadyain na ito ay gawin ng isang tao. Kasi pag sinadyang gawin ng isang tao, kalapastangan na yun sapagkat ito ay pag-aalipusta o di naman kaya ay mocking ba sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangungutya sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So bilang patunay, mula sa sunnah, mula kay Ibn Umar radiyallahu anhu na isang lalaki ang dumaan habang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umihi. Oh, tinatin ang senaryo ha? Ang propeta sallam ay umiihi siya habang nakaihi pa siya. Ibig sabihin hindi pa siya tapos, hindi pa siya nakalabas. So siya ay tinatawag na binati mga kapatid. So binati siya ng salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di ba? Ang tanong, tumugon bang propeta sallam? Hindi siya tumugon. So, hindi siya tumugon ng propeta sallam. At ito yung mga sa Muslim. فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. Dumating siya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muhajir ibn Qunfudh. Dumating siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay umiihi. Di sabihin, ang propeta sallallahu habang umiihi, at ibang senaryo ito, ibang lalaki naman ito, ibang senaryo ito. At binati siya ng salam, ngunit hindi ito tumugon hanggang sa siya ay nagwudu. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin at sinabi, ayaw kong banggitin ang pangalan ng Allah, maliban na ako ay nasa kalinisan, o sinabi niya, nasa kalagayan ako ng kalinisan. So, ang propeta sallam ayaw na banggitin ang pangalan ng Allah na wala siyang tahara, wala siyang wudu. Ayaw niya yun, mga kapatid. Kaya pag nagsalam sa kanyang isang tao, may mga nakabanggit sa isang hadith pa, wala siya sa palikuran, pero wala siyang wudu. Okay? Sinalam siya, ang ginawa, nagtaya mo muna siya. Nagtaya mo muna siya, then saka i-replyan niya yung salam nung lalaki na yun. So yun. Ganun niya dinakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, tayo. Tayo, di ba? Kapag ginagawa ba natin ito, iniiwasan ba natin na mabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala?
nasa ano, na wala tayong tahara, o di naman kaya'y hindi tayo nagtatahara. Yun lang, di ba? So, subhanallah. So, as much as possible, yun ang dapat, mga kapatid. Kaya nga, nakasal sa isang hadith sallam na la yuhafidhul wudu ila al-mu'min. Walang nangangalaga ng wudu, maliban lamang sa isang tunay na mananampalataya. Pag sabing walang nangangalaga ng wudu, na sa tuwing na invalid yung kanyang wudu, nagbubudu siya, nirenew ang kanyang wudu. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? Sa tuwing na invalid ang kanyang wudu, ay automatic nagbubudu siya para ano man ang mangyari sa kanya, ay nasa kalagayan siya ng kalinisan. Kasi una, hindi natin alam kamatayan natin. Di ba? Yung accident na mangyayari sa atin. Sa basketball nga lang, di ba? May mga banggaan na. Hindi mo alam, nahalaglag ka doon sa bakan. Di ba? Tapos wala kang wudu. Di ba? So, mas maganda na ano man ang mangyari sa atin, nasa kalagayan tayo ng wudu. Di ba? At least pag binati tayo ng assalamualaikum, at natutugunan ito ng tama at naayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu. At the same time, pag nag-dhikr tayo, di ba? Na nadikir natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa kalagayan tayo ng kalinisan. How perfect Muslim is. Di ba? So, yung mga kapatid. So, ang mahalaga dito, yung subject natin dito, na kung saan ay makruh na banggitin ang pangalan ng Allah sa lugar na madumi. O kaya ay habang tumatawag ng kalinisan ang tao, tumatawag ng pangangailangan. You know? So, ang punto ng patunay mula sa dalawang hadith na nabanggit natin, una, hindi tumugon ng Propeta Sallam sa salam. Kaya ang hindi pagbanggit ng sa pangalan ng Allah sa ganitong mga lugar ay mas nararapat. Now, maaaring mangyari sa atin yan somehow. Dahil gusto mong i-apply ang sunnah ng Propeta Sallam. So, nag-CR ka, o kaya dumumi ka, tapos binating, assalamualaikum, kapatid. Siyempre, hindi mo siya tutugunan kasi nga, yan yung turo ng Propeta sa atin. Tapos, huwag mo siyang sabihin natin na hindi mo ipaliwanag pagkatapos. Kasi magkakaroon ng misunderstanding sa kanya. Maaaring yung pa yung ng syaitan. Gamitin yung yung pagkakataon na yon na magkaroon kayo ng di pagkakaunawaan sa isa't isa. Oh. Yes, sasabihin, tinan mo yung kapatid mo, tinan mo yun, oh. Walang hiya siya. Oh, hindi tumugo ng salam sa'yo. Oh, may sama ng loob ata sa'yo. O, di ba? So, gagawing makulay yun. Plastic. Kita mo plastic. Sige. So, huwag hayaan na gawin ang instrumento ng syaitan para magkaroon kayo ng di pagkakaunawa. Paliwanag mo sa kanya kung bakit hindi ka tumugon. Kasi dahil sa kalagayan mo na yan. You know? Pangalawang punto, ang pagiging magalang sa Allah ay nag-uutos na hindi siya dapat banggitin sa mga lugar na ito kung saan naroroon ang dumi at ang mga karumihan. Diba? Ang kanyang pangalan ay dapat na pangalagaan mula rito bilang pagpaparangal at paggalang sa kanya at pagdakila sa kanya. You know? So yun ay kabilang sa, kumbaga, ay ta'zim. Okay? Ta'zimullah. Ibig sabihin ay pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Hindi lang ang pagdakila sa Allah, hindi lamang sa pamagitan ng pagbanggit sa kanyang pangalan. Hindi. Bagkus sa ganitong paraan ay dinadakila mo at nirespeto mo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So, malino ba tayo dyan, mga kapatid? Malino ba yung issue na yan? Stan, yes. Ano lang po. Yung pagdikir Allah ay makro siya kapag yan hindi ka na madatahara. Ibig sabihin hindi ka malinis. Wala ka sa kalagayan ng kalinisan. Okay. Good question. Kaso, di ba meron din naman hadith na lagi mong basahin ang iyong labi sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Medyo magkakaroon siya. Pagtugmahin natin yan. Lagi mong babasahin. Lagi mong babasahin. O ibig sabihin nun, namumutawi lagi ang dila mo sa ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay nasa tinatawag na tamang kalinisan. just to reconcile the hadith. To hadith. Oh, no. Let us clarify this. At tinutukoy na makro dito, kapag binanggit mo pa ng Allah sa lugar ng dumi. Doon sa palikuran. Yes, sa dumi. Bago siya sumagot ng salam doon sa hindi siya makro, subalit hindi siya recommended. It's jaiz. Pwede. Magkaiba yung jaiz sa makro sa recommended sa dumi. Jaiz, pwede mo siya natawag na lalaki na Allah patay ko lang. Ikaw ay merong wudu. Pero
nagiging makro ito kapag ginawa mo ito sa tuwing ikaw ay nasa dumi. Linaw? Nalinaw ba yun? Okay. Karoon lang stand ng confused doubt na kasi kapag ito na gano'n. At least madali na ako. Ay, good question kasi nagtanong ka. At least para malinaw yun, mashallah. It is advantage sa mga nagtatanong. Tama. Di ba? So, ulitin natin yan, ha? Nagiging makro lamang yan kapag ikaw ay ginagawa mo ito, ikaw ay nasa dumi. Ibig sabihin na tumatawag ka ng kalikasan, nasa lugar ka ng dumi, so nagiging makro siya. Labas ka ng makro, labas ka doon sa tinatawag na dumi na yun, sa lugar ng dumi na yun, at tulad nito, wala kang wudu halimbawa, di ba? Jaiz, walang problema. Hindi siya makro, sa bagot, ang huwatol is jaiz, pwede siya, permissible. Okay, Pet, gusto mo ng recommendable? Gusto mo ng tinatawag na mas preferable? Magtahara ka. That is mandub. Malinaw? Okay. So yun mga kapatid sa panampalataya Islam. Kasi kung ito ay magiging kung makro ang kung makro ang sabihin natin ang pagbanggit sa pangalan ng Allah kahit wala kang wudu, magbibigay sila ng directive na command ng Prophet sallam. No, na wag niyong banggitin ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw na mayroon sana siyang word ika nga na command, kumbaga na at least man lang utos na wag niyong banggitin ng Allah na wala kayong wudu. Okay, malinaw? Bagos, yun ay yung ginawa niyo yung salita ng magitan kanina sa kanyang sarili yun. Na kung saan ay hindi ko alam mo yun, ano sabi niya kanina? Na hindi ko gusto na banggitin ang pangalan ng Allah, alalahan ng Allah na ako ay wala sa kalagay ng tahara. Yes, malinaw? Ibig sabihin, kung tusunod ka doon sa gawain na sa labas, better. Kung gagawin mo yun, walang duda at walang duda. Ano ba yung talking without yung pagsama ng anumang bagay, anumang may pagbanggit sa pangalan ng Allah sa palikuran. Ibig sabihin, papasok ka ng CR pero meron kang mga bagay na dadalhin sa loob ng CR na nandun yung pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung hatol dito? Yan, tulad natin, sabihin ko natin, lagi sa mga ng jersey, iwasan yung gumawa ng jersey na may pangalan ng Allah. Huwag yun, hindi suitable yun na ipuput mo yung pangalan ng Allah dun sa jersey. You know? Kaya nga tiwas, halimbawa, yung mga flag ng Saudi Arabia, wag nyo na mayroong la ilaha illallah, wag mong gawin yun. Wag nyo, iwasan nyo yung ganun mga kapatid. Okay yung lang, yung palmera, wala namang problema doon, walang problema, ilagay nyo doon. Pero anumang pangalan ng Allah, anuman ang kanyang katangian, ilagay nyo sa jersey, wag nyo gawin yan. Kasi yan ay, maaaring hindi mo pa alam, sa isang mga agimat ngayon, na pagsuot siya, agimat niya, para manalo siya ng basketball. Hindi mo alam na dahil sa ginawa mo na yun, alam mo sa mga mangmang na tao, ginawang ibada o pagsamba na yun, a'udhu billah. You know? Kaya iwasan yan mga kapatid sa panampalataya. This is natin sarili na kailangan tinatawag na gawin yun. Okay? So yun yung mga kapatid. So ngayon, halimbawa, mayroon kang cellphone, may cellphone ka, mayroon kang Quran sa loob, may dhikr ka, adhkar sa loob ng cellphone. Ito ba ay applicable ba dito na yung batas na ito na iwan mo yung cellphone pagkatapos ay... Ha? Hindi. Okay. Kasi tulad din yan ng knowledge mo, nasa isip mo. Yung nasa, alam naman na tanggalin mo yung nasa cellphone mo yung mga dikit. Narinig mo ata yung kwento na yun, di ba? Kaso lang yung medyo bitin yung pagkakarili mo. You know? Actually, meron bago natin pag-usapan, meron kwento yan, na ikwento sa amin namin mga sayak, na merong nagtanong sa isang sheikh nagtanong sa kanya habang nag-lecture siya o kaya sa phone, over the phone ata. Tanong siya, ano yung hukom ng isang Muslim na nagsi-CR siya, papasok ng CR na mayroon siyang cellphone at mayroon siyempre may Quran, may adka. Sabi ng sheikh, direct to the point, jaiz, mubah, walang problema, la mani, la ba'sabi, walang problema. Sabi nung nagtanong, sheikh, mayroong Quran sa loob. Mayroong dua sa loob. Sabi, jaiz, mafi muskila. Gawin mo walang problema. Sabi niya, ya sheikh, fi Quran, fi dua. Sabi na sheikh, tal. Sabi na, kam hafidha min al-Quran? Sabi na, ilang juz na memorize mo sa Quran, ilang surah mo sa Quran. Binanggit niya kung ilang juz na memorize niya. Aha.
And I'm feeling, kaya hafidha? Paano mo na-memorize? So, sabi mo ito ng ano? Memory. Memory. Sabi niya, ano nga? Papasok ka ng CR, kunin mo yung memory mo, itapon mo sa labas, bago pumasok ng CR. Similarly, ganyan din. Yung cellphone natin, saan ba yung saan ba nakasave yung Quran, yung tanataw na sa memory? Na kung gusto mo, labag, kunin mo yung memory, tanggalin mo yung memorya, iwan mo yung memorya, bago pumasok ng CR, pwede ba yun? Di ba ganun? Similarly, yung utak natin, nakasave yung Quran, nakasave yung dua, nakasave yung dhikr sa memory natin. So, ganun din ba? Tatanggal natin yung memory natin bago pumasok ng CR kasi mayroon doon sa loob. Mayroon pa kami Kaya nga, ibig sabihin, di ba, ito yung mga katanungan na kung saan ay walang na hindi dapat i-exaggerate. Diba? No, sir, magiging hindi pwede yan kapag inopen mo yung application. Habang mapasok ka, nandun, naka-open talaga siya, hayagan talagang naka-open yung application, that's another issue. Hindi na ito pwede. Okay? So, hindi ka nais-nais o makro ang pagsama ng anumang bagay na may pagmamahal sa kaya sabi niyo, mas lalo naman at kaya may nagsabi pa na ipinagbabawal ang pagsama ng mushaf sa palikuran ng walang pangangailangan. Diba? At hindi maaaring ikumpara ang mga cellphone na may mga programang Quran sa mushaf. So, ibig sabihin mga kapal sa bagay na ito, lalo pat pag mayroon ng tinatawag na Quran, kung hindi naman kinakailangan, wag mong makro, kumbaga, na ito ay isama sa loob ng CR. Ano yung mga senaryo na ito'y kailangan? Halimbawa, nagdala ka ng Quran, especially pupunta ka sa isang lugar na kung saan ay mga fusak yung mga tao doon o kaya sabihin natin mga kufar yung mga tao doon, di ba? Hindi mo alam kung sino yung Muslim o hindi Muslim at pag iniwan mo sa labas yung mushaf, maaring kaunin pa sa yun at mas lapastanganin pa nila yun. Pag iniwan mo yun, nakawin nila yun at kung anong gagawin sa Quran. So ito'y kailangan. Diba? Especially nung unang panahon na wala pang cellphone ba? Diba? Yun na, lalo pat yung mga hufaz na sila laging nag-review ng kanilang nasa ulo sa banal na Quran. Kaya time to time dinadala nila yun, mga kapatid. So ngayon, alhamdulillah, sa panahon ngayon, medyo nababawasan ng pag-iingat sa bagay na yan. Kasi bakit? Meron ng cellphone, nandun na yung kahit hindi ka na magdala ng physical mismo na Quran o mushaf, diba? At least meron kang tanataw sa mga jihad, sa mga katulad nito. Diba? At anytime, pwede kang mag-review at madali pang dalhin. Diba? Okay. So yun yung mga kapatid. But of course, sabi nga ng mga ulama, hindi mo pa rin pwedeng ikumpara talaga yung totoong mushaf doon sa kung ano yung mga nasa application. Iba pa rin mga kapatid. Iba pa rin yung meron kang, iba pa rin, sa totoo lang. Iba ang dating na nagbabasa ka mismo dahil sa mushaf kaysa mismo sa cellphone. Malaking advantage at disadvantage. Ang disadvantage kasi ka na cellphone, pag may notification na, nadidistract ka. Nadidistract mo yun Diba? Kapag naniningil na ng utang, tayo dyan. Diba? So yun, papasok ka na ngayon, pag yung utang mo, ganyan, wala na. Whereas kung mushaf mismo, directly, nakaka-concentrate ka. Walang tinatawag na less yung disturbance kumpara doon mismo nagbabasa ka sa application. So ito'y tinatawag ng mga kapatid, kay maliban na lamang kung kinakailangan. So ito'y ayon sa pagkakaisa ng apat na pangunahing paaralan ng fiqh, ang Hanafiya, Malikiyya, Shafi'iyya, at Hanbaliyya. So anong patunay mula sa sunnah? Mula kay Ibn Umar radiyallahu an na isang lalaki ang dumaan habang ang propeta Muhammad sallam ay umihi yung kanina yung katanungan. Binati siya nito ng salam, ngunit hindi siya tumugo ng salam. So anong punto ng patunay? Ang hadith ay nagpapakita ng paggalang sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ang hindi pagsama ng anumang may pagbanggit sa kanyang pangalan sa mga lugar ng karumihan. You know? So yun yung doon, yung justification doon na ito ay kabilang pa sa paggalang at pagrespeto sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagdakila sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Okay. Walang katanungan mga kapatid? Okay. I think last issue na ito mga kapatid, ang pagkikipag-usap habang tumatawag ng pangailangan. Ano ba yung hukom habang tayo ay nakikipag-usap tapos habang ikaw ay tumutugon sa yung tinatawag na pangailangan? Ano ba yung sinasabi ng Sharia sa bagay na yan? Okay? So, pag-ilan na? Okay, fifthly na siya, no? Ito yung talking while relieving.
while relieving oneself. Ano ba yung tinatawag na sabihin natin? Hatol, habang nakikipag-usap ka, tapos ikaw ay tumatawag ng pangailangan. Okay. So, ang hatol, mga kapatid, ay makro. Still na makro. Okay, ito ay makro ang pagkipag-usap habang tumatawag ng pangailangan nang walang anumang pakinabang. Nang walang anumang sabihin natin na reason o dahilan na valid reason, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, hindi ka nais-nais ang pagkipag-usap habang tumutugon sa tawag ng pangailangan sa anumang uri ng pagkipag-usap. Ngunit may mga pagbubukod sa ganito kung kinakailangan. Ibig sabihin, may exemption kung kinakailangan. Tulad ng kapag nakikita o nakakita ng isang bulag na malapit ng matapon o mahulog sa balon. Halimbawa, nakikita ka, may bulag mapapunta doon sa balon. Mahulog na siya. Kapag hindi mo ngayon, pag hindi ka ngayon magsalita at makipag-usap para pagpigilan niya, maaaring mahulog talaga siya. O gusto mo talagang mahulog siya. Okay? So yun. O nakakita ng ahas. Siyempre, talagang hihingi ka ng saklolo. Di ba? Tao kaya alakdan o iba pa na gumagapang tungo sa isang tao. O katulad nito, sapagkat ang pagsasalita sa mga ganitong pagkakataon ay hindi magiging makro, kundi ito ay tungkulin. Ito ay tungkulin na. Kasi bakit pag gano'n ang buhay yun ng isang tao yun eh? O, pagligtas ng buhay ng isang tao at paggalayo sa kapahamakan. So, nagiging tungkulin mo na yun, yung bagay na yun ang salita. So, kailangan, all you have to do is to talk. Okay? So, yun yung mga kapatid. Then, of course, sabi ng Sheikh Uthaymeen rahimahullah sa Sharh al-Mumti', hindi na rapat magsalita habang tumutugon sa tawag ng pangailangan maliban kung kinakailangan. Tulad ng sinabi ng mga fuqaha na maaari magpatnubay sa isang tao o may magtatanong sa kanya at kinakailangan niyang sagutin. O may pangangailangan siya sa isang tao at natatakot siyang umalis o humiling ng tubig para maghugas ng dumi, wala nang masama rito. Walang namang masama rito, sabi niya. You know? So ito ay ayon sa, walang duda, ay pinagkasunduan ng apat na madhab ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'i at Hanabila. Sinang-ayunan din ito ng ilang mga pangkat ng salaf at karamihan ng mga fuqaha. So, malinaw? So, makruh mga kapatid, no? Maliban lamang kung kinakailangan. So, pag may kinakailangan ka, over the phone, halimbawa, paano yun? Alam mo, mayroon kang, sabihin natin, mayroon kang hinihintay na emergency call. Tamang-tama, nangyari yun habang ikaw ay tumatawag ng kalikasan. O tinatawag ka ng kalikasan. So, walang problema na sagutin. You know? Okay, dahil ito ay kinakailangan. Yes, pwede rin yung mga bagay. Halimbawa, assalamualaikum, over the phone, emergency, assalamualaikum. So, huwag mo na. Huwag mo na tagutin. Isfik? Okay, so ang patunay mula sa sunnah, mula kay Ibn Umar rin pa rin ang patunay mga kapatid, yung tungkol sa pagbanggit ng salam, bilatan po pa sa salam ng salam, subalit hindi siya tinatawag na tumugon. So, lahat ng ito ay nagpapatunay na nagbibigay, kumbaga ay hindi dapat makipag-usap, hindi rin dapat tumanggap ng salam, at hindi rin siya dapat bigyan ng sagot kapag may magbibigay ng salam. So lahat ng ito ay patunay sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu. No, ng Propeta salam hindi tumugon sa tinatawag na salam. Okay? Kasi nga ay pag bumati ka sumugon ka ng salam, pagkikipag-usap yun. You know? So ito ay tinatawag na makruh. What if kapag halimbawa, Saan, makulit ang kausap mo, tatlong beses ba inulit? Inulit ko ito. Ha? Makulit ang kausap mo, tatlong beses ba inulit sa tawag? Na ano? Salam. Sabihin mo na si Ara ko. Lalabas mo ako. Okay, ganito. Yung senaryo, nasa loob ka ng CR, ang sa tawag ng magulang o ang pag-iwas sa tinatawag na pag-iwas pag-ipag-usap dahil ikaw ay nasa loob ng palikuran. Depende. Pwede naman pagulan sa tabi.
Pag yung mga magulang mo na hindi ka sana. Mayroong pag gagawa ka ng gagawa ka ng paraan, no? Indication na ano ba? Di ba? So, para-paraan lang yan. Wali pa tinanong ka ng magulang mo ngayon. Anong tanong niya, sir? Kailangan talaga. Sigurado. Sige, nasa na yung suka? What if kapag hindi pag hindi na alam nanay mo na kung ano yung batas noon, case to case base yan. Case to case base yan. Okay. So ngayon, dadako tayo ngayon sa tinatawag na pang-apat na mga kaugalian na kaugnay sa lugar na pagtugon sa pangailangan ng katawan. Okay, ito na ngayon yung paglayo sa tinatawag na disyerto. Dadako tayo ngayon sa which is yun na ngayon, maintaining a distance if in the desert, no? Yung paglayo, no, kapag kung nasa disyerto ka, ano ba yung tinatawag na mas narapat sa bagay na ito? Inirekomenda na ang sinumang nais tumugon sa tawag ng pangailangan ng katawan, kung nasa malawak na lugar, ay lumayo sa paningin ng mga tao. Halimbawa, nasa disyerto ka o kaya nasa parang ka, di ba? Walang open. Di ba? So, ang pinaka-recommended, kinakailangan ikaw ay nasa malayo sa paningin ng tao. Magpalayo-layo ka, mga kapatid. Magpalayo-layo ka. Kung nasa malawak na lugar, ay lumayo sa paningin ng mga itawa. Ito ay binigyang diin ng karamihan sa mga scholar, ang mga maliki ng mga Malikiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. Kaya sa kondisyon na wala siyang matatagpuan na maaring itago niya ang kanyang sarili mula sa paningin ng mga tao. Ngunit kung makahanap siya ng bagay na makapagtatago sa kanyang sarili mula sa kanila, sapat na ang pagtakip na hindi kinakailangan ng paglayo. So, ibig sabihin, kapag, di ba sa mga desierto, di ba? Pag mayroon namang may bagay na maaari kang, may harang, magiging harang sa paningin tao sa'yo, walang problema kahit hindi ka na lumayo. Pero kung wala talaga, you have to, okay? Distance, ika nga. Gamitin pangharang. Sa mga patunay mula sa sunnah, mula kay Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, faqala ya Mughira, khudil idawa, fa akhadtuha, famtalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tawara anni, faqada hajata. Kasama kong Propeta sallam noon sa isang paglalakbay, sa isang travel, sinabi niya, O Mughira, kunin mo ang lalagyan ng tubig kasi magano siya. Siya siyempre, tatawag ng kalikasan. Kinuha ko ito at ang propeta ay umalis hanggang sa siya ay mawala sa paningin ko. No, pagkatapos ay tinugunan niya ang kanyang pangailangan. So, yun ang mismo ginawa ng Propeta sallam. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa hindi siya, kasi wala siya makitang pangharang, kaya nagpakalayo-layo siya. Hanggang sa hindi siya makita ni Al-Mughira bin Syu'bah. Pangalawang hadith mula kay Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, sinabi niya, Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin khalfa fa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabbu ma satartahu ma istara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishun nakhlin. Isang araw isinakay ako ng Propeta sallallahu sa kanyang likuran, ibig sabihin mayroon siyang sakay na yung parang mula, no, tapos ginawa siyang angkas. At ibinulong niya sa akin ang isang bagay na hindi ko sasabihin sa iba. Ang pinakapaboritong lugar na ginagamit ng Propeta sallam upang magtago habang tinutugunan ang kanyang pangailangan ng katawan ay isang mataas na bagay. Sa Arabic nun yung hadaf. Okay, usually yung hadaf ay, alam mo, pag nasa goal ka, pag nagsakir, hadaf, mga bata. Goal ki ano ba? Hadaf. Isa sa mga kaulugan ng hadaf yung pader. Okay? Harang na kung saan yung kaya nga yung hadaf ayon sa mga ulama, ang hadaf ay ang bawat mataas na gusali na nakabukod yung nakikita. Ang tawag diyan is hadaf. Okay, alam mo mayroong wall diyan na malinaw o lantasan, pwede siyang tawag hadaf. Okay? Then okay, yun yung mga ginawa sa pangharang o isang kumpol na mga puno ng palmera. Ito yung sa Arabic yun yung haish nakhlin. Ang ibig sabihin nito, ang haish ay ang mga nakatumbok
na puno ng palmera na magkakasama-sama, parang nagkakaaglahi dahil sa kanilang pagkakapit-kapit. Yun yung mga, alam ba, yung mga puno ng basta mga dikit-dikit. Kung baka sa probinsya, mga puno na kahit anong puno basta nagkadikit-dikit. Saging sa atin. O saging sa atin yun. Or niyog. Oh, niyog. Medyo ano pa. Saging. Ano pa? Dito sa disyerto, puno ng palmera. Sa mga nagkakumpul-kumpul dyan, ang tawag niya haisu nakhlin. Okay? So yun yung ginagawa na pangharang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay tumutugon ng tinatawag na pangangailangan. Okay? Anong oras ang adan? Mayroon pa tayo isang paksa. Okay? Another topic mga kapatid, yung pang 7th ay covering up from other side. Let's talk about the covering up. Okay? Yung pagtakip na ano. Ano nga yung dulo ng Ustad? Yung while relieving. Talking while relieving. Relieving oneself. Oneself? Oh. Oneself, walang sarili. Okay. Ang issue na ito ay tumutukoy sa pagtatakip mula sa mga mata ng mga tao. So, ang pag-iingat sa aura, mga kapatid, mula sa paningin ng iba ay kinakailangan habang ginagawa ang pagtugon sa pangangailangan ng katawan. So, kinakailangan yun, mga kapatid, ba? Kailangan, sabihin, mandatory na takpan mo ang aura mo habang ikaw ay tumutugon sa tawag ng pangangailangan. No? Wajib yan, mga kapatid, yung mag-ingat ka na makita yung tinatawag na aura mo. Anong patunay? Patunay mula sa Quran, ang paggalahatang sinabi ng Allah, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Okay? Sa Surah Al-Nur, chapter 24 verse 30 ng banal na Quran, ang sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad sa mga mananampalatayang kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin mula sa anumang hindi ipinahintulot sa kanila na makita ng mga kababaihan at mga pribadong bahagi. At pangalagaan nila ang kanilang pribadong bahagi mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah na katulad ng pakikiapid at iba pa at paglantad ng mga masasilang bagay at anuman ang katulad nito. At ito ang mas nakalilinis sa kanilang katauhan. So yan ay panggalahatang sinabi ng Allah, mga kapatid, na yung pangalaga at pag-ingat sa aura. Okay na? Sa aura ng isang tao. So, ang punto ng ayon na yan, ang isa sa mga paraan ng pag-iingat sa pribadong bahagi ay ang pag-iingat nito mula sa paningin ng iba. You know? Yan. Pangalawang patunay mula sa sunnah, sa hadith na naisnalaysay ni Muawiyah bin Haidah, radiyallahu anhu, sinabi niya, Qultu ya Rasulullah, auratuna manati minha wa manadhar. Tinanong ko ang Propeta sallam, usugo ng Allah, ang aming aura, ang ibig sabihin, yung mga bahagi na dapat itago, alin ang maaari naming ipakita at alin ang hindi maaaring ipakita. Faqala, ihfidh aurataka illa min zawjatika aw ma malakas yaminuk. Qala qultu ya Rasulullah, idza kana al-qawmu ba'duhum fi ba'd. Qala in istata'ta an la yarayannaha ahadun fala yarayannaha. Qala qultu ya Rasulullah, idza kana ahaduna khaliyan, qala Allahu ahaqqu ayustahya minhu minan nas. Kaya sabi ng Rasulullah, ang tugon niya doon sa ya Rasulullah, alin ba yung mga sa aming aura? Alin ba yung mga sino ba? Parang sinabi, sino ba yung dapat na makita at sino yung mga hindi dapat makita? Sinabi niya, ingatan mo ang iyong aura maliban sa iyong asawa o sa iyong alipin. Ito yung alipin. Walang alipin sa panahon ngayon, mga kapatid. Okay? Yung alipin, yung alipin ng pag-ibig. Yung mga yan, marami ngayon yan. Nino? Tinanong ko, usugo ng Allah, paano kung kami ay nasa piling ng iba? Ibig sabihin, may kasama kami na hindi mga asawa, kundi mga kapatiran o anumang katulad nito. Sinabi niya, kung kaya mong hindi ito makita ng sinuman, gawin mo. You know? Tinanong ko, usugo ng Allah, paano kung nag-iisa kami? Kailangan, pwede ba naman expose yung aming tinatawag na aura kahit mag-isa lang kami? Sinabi niya, mas karapat-dapat ang Allah na mahiya ka sa Kanya kaya sa mga tao. Diba? So, mas karapat-dapat na mahiya ka sa Kanya, no? Kaya sa mga tao. So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, dito nagtatapos yung ating talakayan na may kaugnayan sa chapter 3 ng ating Kitab Tahara.
So kung may katanungan ka, huwag magtanong, walang problema. Tininawin natin. O may katanungan? Aston. San Bracato. Anong tanong mo? Nag-viral ka? Ustad, sige, tanong ano, Ustad? Aha. Sige. Ano po yun? Oh, Ikaw muna. anong tanong? Para mahilig mo ako. Go ahead. Tatanungan na Ustad. Meron na katanungan. You go ahead. Ikaw muna bang Kung saan pupunta rin siya, Okay. sa disyerto, pwede ba umarap ka sa, habang ikaw ay nagbabawas, umarap ka sa kiblaw? Na-discuss na natin yan, di ba? Last week. Wala ka doon, hindi ko pumasok. And anyway, since nakatanungan mo na yan, haram. Kapag na ikaw ay nasa open area, ay ipinagbabawal ng Prophet Sallam na tumalikod at saka humarap sa direksyon ng kibla. Pero kung close, Kung ikaw ay nasa closed door, walang problema. Inshallah. Pero pag yun, sabi natin, baka nagpagawa ka ng bahay, kailangang alamin mo kung saan direksyon ng kibla para maiwasan yung pagharap para sa pagpatayo ng CR. Yes, go ahead. wala kita Ustad, dali mo tapo eh. Wala ko. Ed Corilla. Okay? Regarding sa... Pag-ipag-usap habang tumatawag ng kalikasan? Pag hindi pag-usap sa... Hindi mo kaano Ah, okay. Pero through cellphone. Baga nagkamusta na kayo. Diyan nagsisimula ang lahat. Makikita ba? Para sa mga tayo Kristiyano, may nagpang Islam. May mga kaibigan ko na kumusta. Kung kumusta lang naman, wala nang problema tugunan mo siya, mabuti. That's it. Kung ano yung katanungan, yun lang. Oh. Pero yung bubuksan mo pa yun ng conversation, ika nga, sa na ang shaitan ay lagi nakaambang. Yeah. Paano Ustad, halimbawa, kung may intention ka na makikala yung babae, kung talaga na natin, nakakasawahin, gusto mo mapangasawa, paano mo siya makikilala na hindi mo siya... Puntahan mo yung bahay niya. Yun. Siya alam mo kung may duwa yan. Kaya nga, puntahan mo yung bahay niya. There's another way. You know, ang problema kasi sa iba sa atin, kailangan ko muna siya makilala hanggang sa, hindi pa kasi nakilala personal, nag-asawa na through online. Marami rin ako sa ganyan. Iwasan, ano man mga kapatid, know your, alamin nyo kung ano yung limitasyon ninyo. Di ba? Know your limitation. Kasi pag sumobra doon, wala na, patibong na ng shaitan yan. Ha? Out of the topic po, yung pag-request po ng Al-Fatiha, may nagsabi po na pag, di ba po, pag sa mga mayroon sa may Al-Fatiha na, hindi na babag-ibig kasi. Meron naman po Every raka'a, pinakailangan may Fatiha. Okay? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab o bi ummil kitab. pero pag, alam ko kasi, pagkatapos ko, kasi pag-read, pagkatapos na babag-ibig pa. Every raka'a. Yan ay pangkalatan sa Islam na walang salat sa sinumang hindi binanggit sa Suratul Fatiha. Mayinaw? No, that's another issue kapag ikaw ay ma'mum at ikaw ay mayroong imam. Even the ma'mum, kinakailangan pa rin banggitin ang Fatiha. You know? Yes. Kay ma'mum. Yan, that is a correct opinion, of course, mga kapatid. Maraming discussion yan ng mga fuqaha, pero yan ang pinaka nakakaangat na opinion. Kasi natin So ano pa ang... Pagkatapos banggit ng imam, halimbawa sa mga open na raka'a o open na sala, kasi magbabanggit ka ng sarili mong Fatiha. Hindi naman mababagay ko lang pag binabagay yung kokan, dapat makikita. Di mo naman na. After that, makikinig ka naman eh. Ito para i-reconcile lahat yan. Kasi may hadith nagsabi ng ganyan, meron ng hadith na ayaw nagsabi ng ganyan.
to reconcile lahat yan. Hindi mo pwede kasi tanggihan yung isa samantala papaniwalaan mo lang isa. You know? So lahat yun ay pwedeng i-apply. Magbanggit ng Fatiha, at makinig ka. Okay? Kasi yung pagbanggit ng Fatiha may dalil. At yan ang pangkalahatan. Either mamum ka o tinatawag na imam ka. You know? At kapag, maliban lamang kapag, halimbawa, sa mga certain case na hindi mo naabutan ng Fatiha, tapos magruko na sila, hindi mo na kailangan mag-Fatiha pa. Kasi carried na yun ang tinatawag na ano, doon sa imam. Nagdala na yun ang imam na yun. Kaya nga't may imam eh. Kaya sa bagay na. Sir, kalala ko na. Kasi nagsala kami dalawa lang kami. Tapos yung isa, no, Arab siya, parang Yemen pa. Tawag dito. So siya na yung pinag-imam ko. Okay. Pero nung tawag dito, nag-struggle siya nung Maghrib. Nag-struggle siya sa pagbanggit ng pangalawang sura ba? Unang sura, di ba, Fatiha tapos Ikhlas. Tapos pangalawa, so sura al-Fatiha ulit. Tapos ang tagal niya nag-isip. Siguro wala siyang isip. Tapos nag-Ikhlas ulit siya. So pag gano'n ba, pwede kang panguna sa kanya, Ustad? Hindi mo pwedeng pangunahan. Kailangan pauna sa i-respect mo talaga yung imam. Inama ju'ila al-imam liyu'tamma bi. Sallam na tunay na ginawang imam para tularan at para sundan. Hindi mo pwedeng pangunahan, hindi mo pwedeng sabayan. You know? So, La tafrit wala ifrat. So yun ang mga kapatid. May mga pagkakataon na yung mga ma'mum, bawal yung nauna sa imam, bawal yung nauna ka sa imam, at bawal yung sabayan mo yung imam. At bawal yun yung sobrang delay ka sa imam. Malinaw? Bawal yun. So ang pwede lang doon yung pagkatapos sa imam, agad ka sumunod sa kanyang gagawin. You know? Okay. Maliban lang kung ito ay khilaf, kung ito ay tinatawag, sabi natin na mukhalif na sa kung ano yung inutos. So pwede sundin ng imam. Paano yun? Halimbawa, nag-fifth na rakaat ng imam, hindi ka pwede sumunod kasi pang fifth na rakaat na yun. You know? Tapusin lang natin, ha? Okay. Tapusin lang natin ito. So, pag ganun bagay, sunyan na, hindi mo pwedeng pangunahan yung imam. Hayaan mo siya. Baka may iniisip pa siya ng ibang surang babanggitin. You know? At doesn't matter kung uulitin yung kanyang surang na babanggitin. Walang problema doon. At merong hadith sa bagay na yan. Meron isang lalaki na lalaki na laging binabasa niya sa kanyang salayan after ng suratul Fatiha, suratul Ikhlas. Dahil suratul Ikhlas, at nakarating ito kay Prophet Sallam, at sabi ng Prophet sa kanya, sabi mo sa kanya, kung yan ang dahilan kung bakit niya paulit-ulit, kasi nung tanong siya kung bakit niya ginawa yun, kasi dahil gustong-gusto kong basahin ang suratul Ikhlas. Diba sabi nyo na gustong-gusto din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So ito ay ikrar, ibig sabihin, ito ay sinang-ayon ng Prophet Sallam na wala itong problema. Ibig sabihin dito, walang problema kung paulit-ulit mong babanggitin yung same surah after ng Fatiha sa iyong salah. There's nothing wrong with that. You know? Okay. So kaya ang ano dyan, wag mong pangunahan siya. Ano bang ginawa mo? Walang ginawa. Sabi kayo, pangunahan mo eh. Sa isip ko lang, sabi ko, parang gusto ko ng magbanggit pa. Kasi parang tagal niyang isip, Ustad. Parang mga 1 minute. Tapos yun, binagit niya ulit. So, hindi natin alam kung ano yung nasa puas na sa isip niya. Kasi parang mali-mali yung niya, Ustad. Actually, yung interval, after ng Fatiha, mayroong sakta, Fatiha, may mga ulama na hindi ito isa ng ayunan. You know? Kaya after ng Fatiha, agad na sila mag-ano na tinatawag na surah. So, yun talaga yung dapat, mga kapatid. Mag-ano na muna ng walad dalil, amin, agad magbanggit ng Fatiha. Minsan kasi naintindihan ko yan, kasi kahit ako nangyari sa akin, ano bang surah susunod? Di ba, ano bang surah yung babanggitin mo? So, nag-aagaw yung isip mo. You know? Okay, so kailangan prepare na dapat. So, umpisa pa lang, prepare na ano yung surah na babanggitin mo susunod. Na wala, hindi ka pa nag-start, alam mo, nakapattern na yung kung anong surah babanggitin mo. So, maganda yan, at least na nagtatanong ka sa mga bagay-bagay. Wala ginawa? Wala, bro. Saka lang, Yes po, ahead. Patungkol naman sa yung nakakakita ka ng mga kapatid natin sa pananampalataya na gumagawa ng mga bida. Kailangan bang palampasin lang sila? Kasi sa araw-araw na ka ng nakikita mo sila na gumagawa sila ng mali. Okay, ang pamantayan natin sa doon nakakita tayo ng mungkar, ano bang sabi sa Hadith Sallam? Man ra'amin ko mungkaran falyughayyir biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dhalika dha'ful iman. Sabihin, kapag nakita ng mungkar, pag sinabing mungkar, pangkalahatan yun, bid'a man o hindi bid'a, ang mahalaga is mungkar.
Pero ano ang approach? Ay, ito na nga. Di pa ako tapos. Okay? Pag nakakita kayo ng isa man sa ng mungkar, I mean, paglabag, kumbaga sa batas ng Islam, ng Sharia, sa iyong kapwa ay ituwid sa pamagitan ng kamay. Yung kamay, mayroong dalawang interpretasyon dito. Depende sa estado at kalagayan. Maaaring kamay, literally kamay, kapag ikaw ay authority. Di ba? Authority, kalimbawa, ikaw ay kamay, ng kamay, yung mga police, yung mga ano, okay, you are the authority in the house, in your household. Ikaw, halimbawa, tatay ka, authority ka, na pwede mong pigil sa pamagitan ng kamay. Okay? So, yun ang enforcement, kumbaga, enforcement law. No? So, kailangan, kamay literally, at pwede na sabihin natin ang kamay ay metaphorical, sa pamagitan ng tinatawag na kamay, na in other way, ang mahalaga, ituwid mo siya. Di kung hindi sa pamagitan ng kamay, ay sa pamagitan ng tinatawag na sabihin natin ay, which is dila. Yun yung sa pamagitan ng nasiha, sa pamagitan ng, alam mo yun, yung correct advice, guidance, pagtuturo sa kanya, iba, pagkasabi sa kanya, yun, mga kapatid, no? Yun yung tinatawag na dila. Ano mang kahulugan ng dila. Then, kung hindi man, ay sa pamagitan ng kanyang puso. Sa pamagitan ng kanyang puso, alam mang ito, paano? Pag-consider, pagkamuhi na yun ay bagay na hindi pwede at hindi maganda. At kinamumuhian mo yun. At subalit yun ang bagay, yung pangatlo na yun ay bahagi ng yung maliit na pananampalataya. Mahinang pananampalataya. Nakikita ko pag nag-aadam, pag nag-sample na yung ulo na Allahu Akbar, nagaganon siya. So, ang approach dyan siguro, sabi na, bro, saan mo na, paano, mayroon ba, pwede bang matutunan yung ginawa mo? Ano ba, saan mo ba nakuha po yan? Sino bang nagturo po sa inyo? Kasi hindi po namin napag-aralan yan. O pwede mo bang i-share sa amin yung knowledge na yan? Doon mo na i-insert yung ano. Tapos, ito na, natutunan ko na sa mga ninuno, ganun po ba? So, may mga patunay po ba na sa ganung bagay na gawain na kapag nag-aadan ay gaganon yung, ito yung magiging action natin. Ganun, I mean, malumanin na conversation lamang. Diba? Yun na, huy, bidayan! Hindi mo pwede sabihin ng kapatid, di ba? At yan ay labag sa turo ng tinatawag na pamantayan ng pagtutuwid. Bagkos, ito bakit inutusan tayo na magtuwid? Ano ba yung objective natin sa pagtuwid ng mga mali? Ang objective ng Sharia sa pagtuwid ng mga mali, kaya inutusan ituwid yung mga mali, di ba? To lessen the fitna. Okay? Para magbago, papunta sa tinatawag na mali, papunta sa mabuti at papunta sa tama. Yung ginawa mong approach ngayon, nagkukos ng mas malaking fitna. Haram. Sabi ni Sheikh Uthaymin, haram kang magtuwid sa isang tao sa kanyang pagkakamali kung ang impact ng pagtutuwid ay nagdudulot ng mas malaking fitna. Di ba? Kasi yung objective ng pagtutuwid, para malesen yung fitna, para maalis, kahit paano utay-utay, kung hindi man ma-elevate ng halos lahat, at least matinatawag na, humupa. Ano mo yung yung pangyayari kay Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah? Si Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah kilala pagdating sa tinatawag na mungkar, mutashaddid siya. Matindi ang kanyang panindigan sa bagay na yan. Mahigpit siya pagdating sa mga tinatawag na mga bid'ah, sa mga mukhalafa, mahigpit siya. Pero, isang gabi, dumaan siya sa isang lugar, kasama yung kanyang estudyante, habang dumadaan siya sa mga naglalasing. Umiinom ng alak, mga lasinggero. Gabi yun. So, hindi yun. Pinaulang Prophet Salam, hinahayaan lang ng Prophet, Salam, si Ibn Taymiyyah, Sheikh Islam bin Taymiyyah, hinayaan lang ng Sheikh Islam bin Taymiyyah, hindi siya nagtuwid, hindi siya nagsalita, hindi siya nagtuwid. Wala siyang ginawa. Nagtaka yung kanyang estudyante, Sheikh Islam bin Taymiyyah, bakit, anong ginawa? Wala kang ginawa. Samantalang kilala kapag dating sa mga ganung bagay, mungkar, mutashaddid ka. Sabi niya, la yunasib. Okay? Hindi bagay, hindi suitable na gagawin ko yung pagtutuwid sa ganung sitwasyon. Bakit? Kasi pagtutuwid ko yan, lalo magkakaroon ng problema, yung mga kapitbahay na natulog na, magkakaroon ng sisigaw yung lasing, hindi niya alam ang ginagawa niya. Diba? So, ang nangyari yan, mas maraming maapektuhan. Magkukos ng trouble, magkukos ng lalala ang problema. Kaya wala siyang ginawa. Yun yung mga sabihin natin, ginagamit yung kanilang yung kanilang talino, yung kanilang kaalaman. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Sheikh Uthaymin,
ipinagbabawal sa atin, sa sino mang sa atin, na magtuwid sa isang pagkakamali kung ang impact ng kanyang pamaraan ng kanyang pagtuwid ay mas lalong lalala. O kaya magiging same lang naman ang ganang resulta. Nino? Yes. Ustad, speaking of lasing, Ustad, kasi marami na din sa kabayan na yung tinitinda na ng alcoholic na beer. So, di ba, pwede naman tayo ng ganun kasi zero alcohol naman. Kaya nga tanda alcoholic Yung mga beer, Ustad, pero may content pa rin yung kahit konti, di ba? Anong konti? Kaya nga, paano mo nasabi may konti? Kasi yung lasa parehas eh. Malt, kasi yung kasi yung lasa ng malt. So, ibig sabihin okay lang, Ustad? Hindi naman kasi nakakalasing. Wala namang components ng ano yun, ng alcohol. Yung amoy lang kasi, yung malt flavor, ganun talaga yung ano nun. Bye-bye na sa Island mo yung... Hindi, bro, tingin nga sa kabayan. Nasa isip ko lang yung Guni-guni lang yan. Hindi, wala. Alhamdulillah sa ano na ito, sa malaking baano pa rin ng Saudi Arabia, na still na complete ban talaga ang ano ng, pero ngayon mayroon ng ano, sa mga diplomasi lang naman yun. Sa mga diplomatic personnel na ang sa mga ganun, sa FARA, sa consulate at kung ano pa. Basta mga diplomatic personnel ay of course Muslim syempre ay mayroon silang ano pinapayagan sila bumili in a certain agency ng alak talaga. At of course with patunay na ikaw ay konsula, ikaw ay tinatawag na kumbaga ay diplomatic. Merong iba na alcoholic. Ano sinabi niya? Ay, meron ka. Mga siguro, mga 40%, point something. 1001. 0.002. Merong ganun. So pag pinagsama-sama mo yun, makasampu ka, magiging point 2 na rin. Alam mo kung ano, gusto mo lang walang issue? Huwag kang uminom. Yun lang naman eh. Tapos ang issue, tapos ang usapan. You know? O yung mga syubahat. You know, itako syubahat. Nakalagay sa hadith na iwasan niyo yung mga tinatawag na gayong mga pag-alinlangan, pagdududa. Diba? Yung mga, ang tawag dyan syubahat. Mga di malinaw. Talaga, bro. Saan? Saging daw. Saging? Basta, pagka yung content niya, kapag sobrang hilaw, meron din siya alcohol. Components na siguro, pero hindi yung may natural alcohol niya siguro yun. parang grapes pa. Yung bawal sa atin yung tawag dyan, yung alcohol na talagang, yung khamar ba? Kullo, muskirin, khamrin. Actually, kahit pa, tandaan natin ha, lahat ng lahat ng nakakalango ay itinuturing na khamar. Fa kullu khamrin haram. At lahat ng khamar ay haram. Nakalagay sa hadith ng malinaw. So ito yung pamantayan. Lahat na nakalalasing, kahit pa hindi kung sabi natin alcohol na kilala natin, pero once na nakakalango na yan, nakakalasing na yan, nakakasira ng diwa yan, okay? Kahit soft drinks, o ano pa man, basta nakakalasing na, toxic na ba? Kahit ngayong asawa okay. Ang tawag dyan is khamar. Khamar. So lahat ng khamar, haram. Yun yung pamantayan pagdating sa bagay na yun. I think, sila na mga kapatid. Kasi kunyari may nakasabay ka lang na ibang lahi. Arab. Pagka nagkasir ako, may misituwagan ng sabi na Hindi siya improper yung pamamaraan. So, gano'n. Kaya gumagano'n. Sa atin na, Minsan, di ba? that's khilaf. Yung iba, gumano lang. Darating tayo dyan, inshallah, sa sala. Okay mga kapatid, so Allahu alam sa sunang kami hamdi kasi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay ba siya? Kifahalak. Ay, sorry. Wala si Yusuf ba nga? Bakit kaya yun?
Hindi ba nakamove sa pagkatalo? Hindi ba nakamove sa ano? Pagkatalo?